May ilang inaalagaan. Hindi ko alam kung kailan nagsimula magbago ang lahat. Sigurado noong gabing una ko siyang kinausap, o marahil noon pinili kong hindi tumakbo. Mula noon, palagi ko na siyang nararamdaman. Hindi palagi siyang nakikita. Minsan, anino lang sa dulo ng hallway. Minsan, malamig ang hangin na dumadaan sa balat ko. Minsan, isang iyak na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Pero, tuwing 3:00 ng madaling araw, palagi siyang naroon. Sa basement ng ospital, doon ko siya unang nakita ng malinaw. Hindi na siya sanggol. Mukha na siyang 7 taong gulang. Pero ang mga mata niya ay parang daan patungo sa isang mundo na ayaw kong pasukin. Hindi itim, hindi pula, kundi kulay abo. Parang ulap bago ang bagyo. Natatakot ka ba sa akin? Tanong niya minsang magkasabay kaming napaupo sa malamig na sahig ng basement. Tumanggi ako magsinungaling. Oo, sagot ko. Pero mas natatakot ako sa iiwan ka. Tahimik siya sandali. Hindi ko gusto manakit. Sabi niya. Pero may bumubulong sa akin. Sabi niya, ako ang hari. Nanikip ang dibdib ko. Ang ama mo iyon. Bulong ko. Tumango siya. Sabi niya, kinuha mo ako sa kanya. Napapikit ako. Hindi, sagot ko. Iniligtas kita. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Kung ganon, Tanong niya, inosente. bakit masakit kapag iniisip ko siya? Wala akong may sagot. Paano mo ipapaliwanag sa isang bata na ang dugo niya ay hinahati siya sa 2 tadhana? Ismero ang nagturo sa akin kung paano siya tulungan. Lumitaw na lang siya minsan. Mahina, parang apoy na paubos na ang langis. Huwag mo siyang pigilan, sabi niya minsan. Gabayan mo lang. Paano? Tanong ko. Turuan mo siyang pumili. Sagot ni Ismero. Huwag mo sabihin kung ano siya. Hayaan mo siya ang magdesisyon. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas nararamdaman kong may kulang. Mas lumalakas ang mga pangyayari sa ospital. May pasyenteng biglang nawala sa ICU. Natagpuan kinabukasan sa basement. Walang malay pero buhay. May nurse na nagsabing may batang humawak sa kamay niya at nagsabing, Uuwi ka na. at sa bawat insidenteng iyon, nararamdaman kong papalapit na ang ama niya. Isang gabi, dumating si Ismero na mas mahina kaysa dati. Riva, sabi niya, halos pabulong. May darating. Kailan? Malapit na, sagot niya.
Naamoy na niya ang bata. Hindi na natin siya kayang pigilan. Tumitig sa akin si Ismero at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot ng isang engkanto. Hindi. Habang nasa pagitan siya ng dalawang mundo, sabi niya, kailangan ng desisyon. Anong klaseng desisyon? Kung saan siya titira. Sagot niya, kung sino siya. Nakita ko ang bata sa likod niya, nakatayo sa dilim, nakikinig. Hindi ko siya isusuko, sabi ko. Hindi ka ang pipili, sagot ni Ismero, malungkot. Siya. Dumating ang gabi ng bagyo. Parang eksaktong gabing ipinanganak siya. Nagwala ang hangin. Nagpatay-sindi ang mga ilaw ng ospital. At sa basement, bumukas ang sahig. Hindi literal, pero parang may pinto sa ilalim ng mundo na bumukas. Lumamig ang paligid. At mula sa dilim, narinig ko ang boses. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Narinig ko ang boses. Mas malinaw ngayon. Mas malakas. Mas malapit. Anak ko. Napayakap ang bata sa sarili niya. Natatawag niya ako. Sabi niya, parang gusto kong sumama. Lumuhod ako sa harap niya. Makinig ka sa akin, sabi ko. Hindi ka masama dahil sa dugo mo. Hindi ka mabuti dahil sa pinili mo. Ikaw ay ikaw. Tumulo ang luha niya. Kung pipili ko kayo, tanong niya. Mawawala pa siya? Tumahimik si Ismero. Hindi. Sagot niya sa wakas. Pero hindi ka na niya maaangkin. Kung pipiliin ko siya? Tanong ng bata. Magiging hari ka, sabi ni Ismero. Magiging hari ka, sabi ni Ismero, at mawawala ka sa amin. Huminga ng malalim ang bata, at sa likod namin, bumukas ang dilim. Isang anyo, mas malaki kaysa dati. Mas malinaw, mas totoo. Ang hari ng dilim ay bumalik. Anak! Sigaw niya at sa basement ay umalingaw-ngaw. Oras na para umuwi ka. Humakbang ang bata pasulong at doon ko naintindihan. Ito ang sandali ng pagpili. Bago ka pumili, sabi ko, nanginginig. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang nakita ko. Tumigil siya. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Nakita ko may batang takot. May batang nalilito. May batang gustong mahalin. Lumapit ako. Hindi kita tinanggap dahil sa kapangyarihan mo, sabi ko. Kundi
dahil anak ka ng isang inang tumakbo para iligtas ka. Tahimik ang hari ng dilim. Si Ismero ay unti-unting naglalaho. Pilit pinipigilan ang pintuan ng dilim. At kung may magtatanong kung sino ka, sabi ko sa bata, sabihin mong ikaw ang batang pinili na hindi manakit. Umiyak ang bata. Umiyak ang bata at tumalikod siya sa dilim. Hindi ako sasama. Sabi niya, mahina pero buo. Ayaw ko maging hari. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng hari ng dilim. Sigaw ng galit at pagkatalo. Kukunin ko man ang mundo. Babalik ako para sa kanya. At sa isang malakas na pagyanig, isinara ni Ismero ang pintuan. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Isinara ni Ismero ang pintuan. Kasabay ng isang sigaw, hindi ng galit, kundi ng sakripisyo. Ismero! Sigaw ko. At sa liwanag na sumunod, nawala siya. Nang bumalik ang katahimikan, ang bata ay nakahandusay sa sahig. Humihinga siya, normal, mortal. At sa unang pagkakataon, tumibok ang puso niya na parang tao. Eva, Sabi niya, mahina. pagod na ako. Kinuha ko siya sa mga bisig ko. At pahihingayin kita, sagot ko. Sa dilim ng basement, isang engkanto ang naglaho at isang bata ang piniling mabuhay. Mga kaibigan, maaari ba kayong mag-iwan ng comment tungkol sa ating kwento? Sa ngayon, ay puputulin ko muna ang ating pagkukwento. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari bang pa-subscribe, like, share, and comment. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ang kwentong Kababalaghan.